Ni hao. Guabo yaw kong nananghoy. Yun lang po alam ko. Please let me take this opportunity to invite a friend of mine called me and they're in need of a Chinese teacher in Palawan Hope Christian School. So yung po mga nasa online, baka po gusto nyong magbakasyon sa Palawan, sa Puerto Princesa. Meron pong opening po doon ng Chinese teacher para po sa elementary and high school. So kahit po kayo Pilipino pero Chinese speaking po kayo, ay get in touch with me, free board and lodging, pagkain na lamang po ang inyong iintindihin. So Chinese teacher po talaga kailangan, at least 4 po ang kailangan po namin para maitaguyod po namin ng China. Totoo po yun, pero patungkol po sa update sa kaganapan po sa China, wala po akong magagawa po dyan. Hindi po ako isang general. Tanging ang ating Panginoong Yesus lang ang mapapanindigan natin. Amen? Praise God, mga nagbagong buhay na po kayo. Ang ating pong tutunghayan ngayon at pag-aaralan ay hihiramin ko po sa aklat ng Hebrews chapter 12, verse 1. At mula po rito ay huhugutin po natin yung pong ating pong pag-uusapan. Ayan, so nakikita nyo naman po sa inyong screen. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Actually, kapag tutunghayan po natin ang mga bagay na ito, makikita po natin na nandiyan na po lahat nakapaloob eh. Ano po, sapagkat ang ating Diyos Ama ay nagbigay sa atin na instruction na sinasabi niya tayo bilang mga anak ng Diyos, sabi niya kaya nga, tayo'y napapaligiran ng napakaraming saksi. Kaya ginawa ko pong red letter yan, kung tayo napapaligiran ng maraming saksi, sino po ba yung mga saksi na tinutukoy po natin? Kaya pag sinabing napapaligiran tayo ng maraming saksi, ang napapaloob po kagad dito yung tinatawag nating lifestyle natin, yung pong ating testimony. Bilang mga anak ng Diyos, sasabihin ba ng ating kapitbahay na tayo ay tunay ngang mga anak ng Diyos? Sasabihin ba ng mga miyembro ng ating pamilya, ng ating nanay, ng ating tatay, ng ating mga kapatid, ng ating mga anak, na tunay nga na tayo ay mga anak ng Diyos? Kaya po meron po hinihiling po sa atin. Ang sabi po rito, sabi sa atin ay tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Mula po dun sa anumang balakid, iisipin po natin ano-ano po ba yung pwedeng maging balakid sa atin bilang mga mananampalataya, bilang Kristiyano. Alam niyo po, madalas na pag-uusapan, kami mga pastor, ang dami po nagiging balakid po sa amin sa pagpapatuloy. Ano po, kaya lang, talaga pong kung malinaw po sa amin ang panawagan, kami po yung magpapatuloy. Ano man po yung pinagdadaanan. Lagi ko pong nababanggit at sinasabi na ang pastor meron pong iisang kaisipan na ang pinananangan ay ang salita ng Diyos. Pero sa kanya nahasakupan na church o mga miyembro, napakarami pong kaisipan yan. Iba't iba pong kaisipan, iba't iba po ang ginagawa, iba't iba po ang napag-aralan, iba't iba po ang nakalakihan. Kaya lagi ko pong sinasabi na napaka-importante na ang mga churches po natin, ang mga miyembro, ang pastor ay kanilang ipinapanalangin. Kanilang tulungan at huwag pagtulungan. Di po ba? So yan po yung sitwasyon at kalagayan sapagkat kami man po, bagamat sasabihin nating pwedeng sabihin ng iba na mukha namang mga espiritual o mas espiritual, ano po, meron po talagang mga balakid. At itong mga balakid na ito ay pwede po nating isulat ng from 1 to 10, 1 to 20, baka hanggang 1 to 100 na iba't ibang balakid na pwede po nating tunghayan. Pero ang isa po sa common po rito, sabi, ang kasalanang kumakapit sa atin. Ano po kaibahan ng balakid? Dito po sinabi, yung kasalanan, isa sa major na balakid,
Pero ang kaibahan po niya, ito po ay hindi madaling iwaksi sapagkat yung kasalanan ay kumakapit sa atin. Kaya nga sinasabi nga po natin, hindi natin pwedeng banggitin na, o tukso, layuan mo ako, sapagkat talaga yung tukso ay lalapit at lalapit sa iyo. Hindi pwedeng yung tukso ang palayuin mo, kundi ikaw ang lalayo sa tukso. Ano po? Kaya buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Yan po yung sinasabi sa atin. So, ang katanungan po kasi rito, paano po natin gagawin yung pong pagtugon sa pag-alis dun sa mga balakid na meron po tayo? Alam po natin ang kasagutan na sa verse 2. Pero huhugutin ko po mula po dun sa isang uri ng balakid o isang uri na nagiging hadlang sa ating buhay bilang mga mananampalataya ay yung pong isang kalagayan na kung saan madalas na nararanasan nating mga mananampalataya. Next slide, please. So makikita po natin dyan, ang tutunghayan po natin ay yung word na criticism. Handling criticism constructively. Ano po mas Tagalog ng criticism? Pagpula o pagpuna. Ayan. Pagpuna. Dalawa po kasi yung klase ng pagpuna. Isa po yung sinabi ng ating kapatid na sabi pagpula. Kasi pag sinabing pagpula, negatibo na kagad yung connotation po nun. Pinupulaan ka. So there is a constructive criticism at saka po yung isa destructive criticism. Isang pagpuna na nakakatulong at isang puna na nakakasira. Kaya ito po yung tutunghayan natin bilang mga mananampalataya kung paano po natin haharapin to. Alam niyo po ba mga kapatid, ang problema po kasi sa salitang pagpuna, normal naman po ito eh. Kahit naman po ako, sabi ko nga minsan doon sa napag-aralan natin dito sa church, para rin pala akong pariseo. Sapagkat nangangaral ako ng salita ng Diyos, pagkatapos ako mismo hindi ko isinasa pamuhay, inaaral ko. Di ba tayo, magaling lang tayo magsalita eh. Sabi na ganda na sinabi mo, sister. Ang problema, hindi ko nakitang ito mismo yung isinasa pamuhay mo. Kaya talagang personally, ako mismo, ay kinakailangan mag-ayos sa sarili ko na yung mga bagay na ituturo ko, dapat tiyakin kong isinasa pamuhay ko sapagkat ang sabi ng Panginoong Yesus sa mga alagad nung kinakausap niya, ang kanilang mga tinuturo ay dapat niyong sundin. Ngunit huwag niyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat yung kanilang mga sinasabi ay hindi nila isinasa pamuhay. At ito po'y common sa atin. Alam naman na po natin sagot dito. Bakit po nangyayari ito? Sapagkat ang gumagana po sa atin ay yung ating mga kaluluwa. Konting bagay lang, may marinig ka, magdaramdam ka, maapektuhan ka, mag-iisip ka. Diba? Sa kakaisip, sa'yo, tagyawat, dumarami. Hindi na makakain, hindi na makatulog. Ganyan po nangyayari sa atin. Pero ang common po sa atin, next slide, ang nakikita po natin ay yung diferensya ng ating kapatid. Hindi natin nakikita yung problemang meron tayo sa ating sarili. At ako po, hindi po ako natakot sabihin to kasi ito po talaga yung mga karanasan ko. Karanasan ko na puna ako ng puna, sabi ko nga sa aking anak, bakit mo ginagawa yan? Hindi mo dapat gawin yan. Alam niyo po, sagot sa akin na anak, siyempre po, mana po ako sa iyo eh. Pagkasabi niya, mana siya sa akin, sapul ka agad ako. Di ba? Ang ganda, ang pangkaraniwan sa magulang, sinasabi natin, wag mong tutularan yung ginagawa ko. Ang problema, ang nakikita ng bata na ginagawa ng matanda, para sa kanyang paningin ito ay tama. Tayo mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, paano ang gagawin natin sa mga punang tinatanggap natin sa araw-araw? Sabi ko nga po sa inyo, may mga taong ayaw nila nung sila'y pinupuna. Ayaw nila yung sila'y pinapansin. May pumasok na sa church, tignan mo. Tignan mo yung tsura, oh. Grabe. Yung buhok niya, hindi bagay. Dati unat. Ngayon nagpakulot. Ang sagwa.
Pag nakitang kulot, pinaunat, papansinin. Di ba? Ang common sa tao, pag may inayos ka sa sarili mo, ang gusto mo, appreciation. Ina-appreciate ka. Pero, ang kadalasang pinapansin sa atin yung diferensya. Nakita niyo ho ba yung, meron ho tayo ritong animal. Hindi ho animal na tao, kundi aso. Meron po kami aso rito. Yung po aso na yan, sabi ko, ano ba naman yung aso na yun? Hindi nakahol. Hindi naimik. No? Walang kakibo-kibo. Yung pala, kailan ko lang po naalaman na yung palang aso ay bulag, pipi at bingi. Hindi ko po alam, no? Pero kadalasan kasi tayo, kung ano yung nakikita natin, doon na kagad tayo bumabase. Nagkikriticize na kagad tayo. Ano ba, aso? Parang hindi aso. Kasi ina-expect mo yung aso, magulo, kakahol, hindi tatagal dito sa loob. No? Kaya sabi ko, kung lahat ng aso ganyan, sana all. Parang gusto ko na rin magkaroon ng ganung aso. Pero tayo bilang mga Kristiyano, sa loob ng church, no? Kahit nasa grace na tayo, kinakailangan unawain natin yung mga pinag-aaralan natin sa grace, lalo na pag ang pinag-uusapan natin ay yung espiritu, kaluluwa, at katawan. No? Napakasarap po talagang pag-aralan yan, sapagkat dito, pag naunawaan natin mga bagay na to, hindi na tayo magiging tagahatol. No? Hindi na tayo magiging tagahatol, magiging sensitive tayo na bago natin punahin yung puwing sa ating kapatid, ay titignan muna natin ang ating mga sariling problema. Sabi nga ng Panginoong Yesus, kung sino yung walang kasalanan, siyang unang bumato. Di ba? At kung mangyayari yun, at sisiyasatin lang natin ating mga sarili, tayo rin naman ay may kahinaan at tayo rin may nagkakamali. Kaya hindi tayo magkasalita. Pero human as we are, malilimutan natin lalo pag nasaring yung ating damdamin, yung ating ego. So, anong una natin gawin? Dapat gawin, next slide please. We have to listen to it. Pakinggan natin yung mga puna na naririnig natin, yung criticism na naririnig natin, pakinggan natin. Ano po? Sabi sa aklat ng Proverbs 20:12, ang taingang nakakarinig at batang nakakakita, parehong si Yahweh ang siyang may likha. Taingang binigay sa atin at matang binigay sa atin, gamitin natin ng tama. Pero yung mata natin, window ng ating kaluluwa. May makita lang tayo. Si pare may kasama. Nagkasala na tayo. Mare, si pare may kasama. Oo, anak ko mismo yun, yung kasama. Ano ko ba? Yan, di ba? Kasi meron na kagad tayong judgment, no? Judgmental kagad tayo. Tapos kikriticize na, sabi ko sa iyo yan si Pastor K, matindi talaga yan. Di ba? Oh. Kaya pares pagkakaalam nyo, dahil ipinangako sa inyo na hindi ko kayo pababayaan. Ano ko si Jesus? Hindi ko kayo pababayaan, iiwan. Ako po. Huwag kayong mag-alala, gagawin ko ang abot ng aking makakaya. Pero ang problema, hanggang doon lang po yung alam kong Chinese pagkatapos puro numbers na, tsaka puro bad words na po yung alam ko. No? Pero napakaganda po na sinasabi sa atin ng banal na kasulatan na some people, ang ginagaya po nila yung ostrich. May tenga po tayo, no? Pero yung ostrich kasi, kapag natatakot siya, ano ginagawa ng ostrich? Ibinabaon niya yung ulo niya sa ilalim ng lupa. Nagtatago siya. Akala niya, pag nakalubog na yung ulo niya sa ilalim ng lupa, hindi na siya nakikita. Wala na siyang naririnig. Pero ang laki-laki ng katawan niya nakalabas. And madalas tayo, mga sinasabi nating malalago na, matatatag na sa ating spiritual na kalagayan, madalas ganyan po ang ginagawa natin. Ayaw nating pakinggan yung sinasabi sa atin. Kasi alam nyo, yung pagsasabi, baka naman kasi yung pagkasabi ay isang correction. Correction na beneficial, na makikinabang ka. Kaya lang, ang tendency kasi tayo, pag pinagsabihan,
ano kagad tayo, defensive eh. No? Lalo yung klase ng taong nagsasalita, wala sa posisyon. Yung klase ng tao nagsasalita, hindi mo nakakakitaan ng tama. Yung klase ng tao nagsasalita, hindi maganda yung choice of words niya. Parang ako lang yan eh. Pag nagkamali ka, ako nagsalita, wrong choice of words, sigurado, masasaktan ka kahit na wala akong ibig sabihin. Kasi medyo diretso akong magbitaw ng mga salita. So anong kailangan ko? Kinakailangan kong mag-adjust. Kinakailangan kong dahan-dahan magsalita. Kaya kapag may nakita akong diferensya sa iyo, dadandahanin ko. Pare. May diferensya. Hindi gano'n. No? Kinakailangan iniisip natin yung klase ng pananalita na hindi natin masasaktan yung damdamin ng ating kapwa. If we are to improve a situation, we must be aware that it exists. Listen to criticism, but don't linger over it too long. Kasi alam nyo po, pag sobra po yung criticism o yung pagpuna sa atin, pinagmumulan po yan na away eh. Teka muna, baka ano ba yung sinasabi? Yung kadalasan yung may mga naggagawa, maraming supervisor pag naggagawa. Alam ko maraming makaka-relate sa inyo yan. Doon sa naggagawa, sasabihin niya, bakit nyo ginanyan yan? Bakit yung ilalagay nyo ibang kulay? Meron po akong pinsan. Yung pong pinsan ko na ito ay karpintero po siya at pinagagawa siya sa isang church. Doon sa isang church na yon, yung pong upuan nila ay kahoy, yung sinauna. Alam niyo naman po yung mga sinaunang kahoy. Sabi nung isang mayaman na dumating na leader ng church, yung kulay ng upuan natin, luma na. Palitan natin yan. Palitan mo nga ng kulay yan. Gawin mong kulay black yan. Brown eh. Masyado ng sawan-sawan tayo sa kulay na brown. So, pininturahan niya lahat. Siyempre, kumikita siya ron. Pininturahan niya lahat. Pagkalipas sa isang linggo, yung absent na isang mayaman dumating. Oh my God! Bakit kulay black? Parang kulay patay naman yan. Sino nagpapintura niya? Ba't ganyan yan? Sa madalit salita, 4 na beses na pinturahan. Bumalik pa rin sa kulay brown. Sabi nung pinsan ko, huwag ka maingay. Mabuti yan, kumikita ako. So may nakikinabang din pala sa criticism. Pero ang laki ng ginastos. At kung sila'y magkikita-kita at magdidesisyon sila, sigurado away ang mangyayari po doon. No? Kaya po ganun, kinakailangan, pag mayroon po tayong criticism na naririnig, pakinggan po talaga natin at tignan po natin kung ano po ang idudulot sa atin ito. Kasi baka naman talaga meron tayong nakikitang hindi natin naiintindihan. Baka meron silang nakikitang hindi natin naiintindihan. Ako po, nung ako po yung naglalaro pa ng basketball, yamot po ako dyan. No? Galit na galit sa akin. Pumapasok pa sa loob ng court, bakit pinasa mo pa? I-shoot mo na. Galit na galit eh. Nilabanan ko ng one-on-one, di ho naka-score kahit isa eh. Tinitiya ko bawat shoot niya, sinusupalpal ko yung bola para makita niya. Hindi ganun kadali yun. Kasi pag sinabing basketball, team yan. So siyempre, papasa mo, mag-a-assist ka, di ba? Magdi-dribble ka, hindi yung pagpasa sa'yo ng bola, shoot ka na lang ng shoot. Di ba? Naranasan mo yan. No? Maraming nasa labas, ang galing magturo sila paglaruin mo. Sigurado, sasakit ang ulo mo sa konsumisyon. No? Naalala ko si Dante, naglaro kami ng basketball doon kina Pastor Akala ko kasi to si Dante Pastor Noel. Akala ko kasi sakitin kasi nagkasakit yan doon sa di ba? Naglaro kami ng basketball, naku lumilipad parang manok. Tapos si Pastor Noel naman, nasagasa ako, balandar ako doon sa dingding, nawasak yung dingding. Sa laki ko ba naman ito, nawasak yung dingding. Di ba? Kasi minsan, pag ang isang tao, wala man siyang binanggit, pero yung pagtingin sa'yo, maliit na kaagad eh. Maliit na. Di ba? Parang tumayo ako dyan kanina, sabi ko, doon ako sa gilid. Total, ako speaker, kasi pag dito ako, mahaharangan ko sila sa TV. Sumakit naman ang ulo ko doon. No? Dahil yung mukha ko mismo nakatapat sa speaker. No? So lahat ng mga bagay, kailangan pinag-aaralan natin, inuunawa natin. So paano natin gagawin ito? Kung ito'y pinakikinggan natin, next slide please. We have to
learn from it. Matuto tayo rito. Ano po? In Titus chapter 3 verse 14, turuan mo ang ating mga kapatid sa pananampalataya na gumawa ng mabuti upang makatulong sila sa mga nangangailangan at maging kapaki-pakinabang. So it is very important for us who are spiritually matured to guide, to teach those who needs our knowledge. No? Yung mga natutunan natin na tama, i-share natin sa kanila, i-guide natin sila. Yan ang sinasabi rito sa atin sa Titus, sa Tito, upang sila ay maging kapaki-pakinabang. Alam nyo, meron po tayong tinatawag na unsolicited advice. Tama po? May isang bata, hindi ko alam kung naikwento ko na sa inyo nung araw yan, sabi ko doon sa bata, boy, baba ka dyan. Baka mahulog ka. Tikas na ulo to, baba dyan, baka mahulog ka. Alam, sagot sa akin ng bata, sino ka ba? Hindi naman kita tatay. Sabi ko, oo nga, o di sige. Diba? Binigay ko yung aking kaisipan, ginabayan ko siya, baka mahulog ka, concern lang ako. Eh kung ayaw naman ng tao, ba't mo pipilitin? Tatanungin pa ba, kaninong anak ka? Kaya pala. Anak ka pala ni ano, kaya ganyan ang ano mo. O, ate, hindi, ikaw pa ba apektuhan? Diba? We have to do our part, we have to teach, and make it sure na yung bagay na tinuturo natin, magiging kapaki-pakinabang at yung tinuturuan natin magiging tama ang kaisipan sa mga bagay na ito. Marami yung hindi po gustong matuto, lalo sa panahon na sila ay pinagsasabihan na. May mga tao, ayaw nila yung sila'y pinagsasabihan. Ayaw nilang sila'y pagsabihan pero hindi naman sila nagbabago. Hindi sila natututo. Di ba ang pagkatuto sa pakikinig at sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ang sinasabi sa atin lagi ng Bible, no, when we hear God's word, hindi ito pumasok sa kaliwa at lumabas sa kanan. Kinakailangan ito ay isinasa pamuhay natin. Sinasa pamuhay natin para tayo ay mag-grow, tayo ay mag-mature. Ang sabi po rito, they stubbornly label all of it as malicious scandal and lies. Kasi ang prinsipyo nila, tama ako, mali ka. Tama yung ginagawa ko, mali ka. Kaya nga po very crucial yung paano tayo magsabi. Example, magbibigay po sa inyo example. Kapag ang isang tao may ginagawa siyang mali, trabaho yung ginagawa niya, paano natin sasabihin? Pag sinabi mo, oy, ba't naman ganyan ginawa mo? Mali yan. May confrontation na kaagad doon. Sino ba to? Ba't ba nakikialam to? Kaya nga ako gumagawa to, mas alam ko sa kanya. Kung siya may alam to, dapat siya gumawa nito. Tama? Pero kung ang pagkasalita niya ay iibahin at sasabihin niya, uy, di ba? Positive approach muna. Ganda niya ginagawa mo ah. Mahirap ba yan? Ayos yan ah. Alam mo, mas okay siguro kung susubukan mong ganito gawin mo. Tinry ko dati, naranasan ko, ganyan ginawa ko eh. So mas may chance na open. Di ba? Mas open. Hindi pwedeng nakita mo yung isang tao, isang close sa'yo dahil okay yung relationship nyo, palagay yung uy, ang pangit mo. Napakasakit, di ba? Pero kung sasabihin mo sa kanya, gusto mo sumama sa akin? Saan punta? Punta ako ng parlor eh. Talaga? O di, may chances siya na makita niya na, pwede ba rin ako magpa-parlor? Pwede rin ba ako mag-ayos? Di ba? Minsan, pupunahin natin, ba't ganyan ang kilay mo? Mukhang galit lagi. Sabi ko pa nga doon sa nabati ko, ako mali rin. Sabi ko sa kanya, ano yan, ginamitan mo ba ng computer yan? Dapat kasi sa computer muna, titignan mo muna yung mukha mo sa computer kung bagay. Di ba? Eh pag natatuan na yun, ano pa i-comment mo? Wala ka na maitutulong doon, nakatatu na yun eh. Peklat na yung susunod doon. Kaya napaka-importante na itong mga bagay na ito ay tinitignan natin. Christians should learn from criticism. If there is a smattering of truth in it, learn from it. Use it as a stepping stone and not a stumbling block. So kung doon sa pagpuna sa atin, may konti kang matututunan, bakit naman hindi? Di ba? Alam mo naman yung limitasyon eh, na pwede mo sabihin sa kanya na, hindi, okay na, pabayaan mo ko, alam ko na gagawin ko rito. Di ba? Merong mga taong ganyan eh.
So, depende sa tao. May mga taong ayaw ng pinapakialaman. Meron naman taong mahilig silang makialam kasi concerned lang sila. May mga tao namang hindi concerned kasi nature na nila yun eh. Di ba? Another example, patawarin niyo po ako sa mga example pero ito po yung totoo eh. Yung po tatay ko lagi may kinukwento sa akin. Ito po ay kwento ng tungkol sa Scorpio at saka sa palaka. So gusto nung Scorpio na makatawid dun sa kabila ng ilog. Sabi niya sa palaka, isakay mo ako sa likod mo. Sabi nung palaka, ayoko nga, Scorpio ka eh. Eh ano naman kung Scorpio ko? Eh kasi baka pag nasa gitna tayo ng ilog, tusukin mo ako, di pati ako mamatay. Sabi niya, hindi ko gagawin yun. Hindi ko gagawin yun. Siyempre, pag tinusok nga kita, di ba mamamatay ka, malulunod ka, di mamamatay din ako. O sige, sakay ka na, sabi nung palaka, tawid sila sa ilog. Pagaling sa may kalagitnaan, hindi napigilan ni Scorpio, tinusok niya si palaka. Sabi niya, ba't mo ako tinusok? Mamamatay tayo. Eh, ano magagawa ko? Scorpio ako eh. Sabi niya. So yun yung nature na dapat na baguhin natin bilang mga anak ng Diyos. Kasi nga, kinakailangan, ang sabi, yung binabanggit sa atin, tinuro sa atin, yung repentance, hindi yung paghingi natin lagi ng tawad. Na-repent tayo, hingi tayo ng tawad. Ang true repentance is a change of mind. Dito ko lang din po natutunan yan. Ang alam ko lang, repentance dati, hingi ka na hingi ng tawad. 1 John 1:9. Pero naging malinaw sa akin, sa bawat isa sa atin, na ang totoong pagbabago, na humingi ka ng tawad, yung nabago ang iyong isip. As in Romans 12:2. At marami pa po mga supporting verses po na binabanggit ni Bishop sa atin, na yung pa rin po ang binabanggit tungkol po sa paghingi ng tawad. Ano po? Ang sabi po rito, if there is a smattering of truth in it, learn from it. At gawin daw natin itong stepping stone. So, konting bagay na natutunan natin, pwede nating i-adapt sa buhay natin at mag-mature tayo, mag-grow tayo. Huwag natin sabihin, bata tayo nagtuturo. Sino may sabi sa inyo, wala tayong matututunan sa bata? Yun lang aking apo, sa kanyang pag-aaral dito sa school, nagugulat kami kasi minsan may tatanong ako sa nanay niya, sa misis ko na hindi ko alam, ang sumasagot yung bata. Where did you learn that? From school. Oh, that's good. Maybe next year I'm going to enroll. 50% discount. Di ba? So, kung hindi sarado ang isip natin sa criticism, sa pagpuna, mag-grow tayo. Magmamature tayo. One another example, dito po sa, ano ba yung dating street na papunta kina Bishop dati na yan? Mercedes. Doon sa kanto sa Mercedes, sa Signalite, may tinayo po doon milk tea. May nagtayo doon. Nung nagtayo po yung milk tea ron, sabi namin, bago, bili tayo. Sama ko yung aking anak. Pagbili namin, there's something wrong. May kulang. Siyempre, unsolicited advice, dahil may Chinese blood tayo, ako pakialam eh, pakialamero. Ako tawag may-ari. Sino may-ari dito? Oh, kayo pala may-ari. Ako may sabi. So sabi ko, yung pong lasa po ng milk tea, sa palagay ko po may kulang. Bakit nyo nasabi? Kasi nalalasahan ko po hindi po worth buying again, sabi ko sa kanya. So very offensive sa kanya yung salita ko. Sabi niya sa akin, wala ko kaming magagawa dyan, ganyan yung sukat niyan, ganyan yung timplan niyan eh. Sabi niya. Sabi ko sa anak ko pagtalikod, sabi ko, sige po, okay lang po, concern lang po ako, pinalam ko lang po sa inyo. Pagtalikod namin, sabi ko sa anak ko, mark my word, a month or two, magsasara yung tindahan na yan. True enough, nagsara yung tindahan. Why? Kasi hindi siya marunong tumanggap ng unsolicited advice mula sa Chinese la. Siyempre, mas malunong Chinese sa ganong business. Di ba? Hindi tubo-tubo lang. Kahit konti kita, basta tama lasa. Alam ni Ate Susan yan. No? May maintain yung quality. Di ba? O, yan. So, napaka-importante na tama yung pagde-deliver natin. Tama din naman yung nakikinig na baka nga may matutunan ka. Sapagkat kung tinikman lamang niya yung tinimpla niya sa amin, malalaman niya, oo nga No? Dapat mag-adjust tayo. Mali yung sukat
tama yung sukat, ito susundin natin. Ang problema, yung lasa niya. Kasi yung mga quality ng product na kinukuha nila, made in China. Eh di siyempre, low quality yun. Siniraan yung sariling bayan. Eh, no? So, hindi po dapat na kung magaganap yung criticism, tatanggapin natin, hindi po yun dapat maging hadlang sa ating paglago, sa ating pag-improve. Kasi it will make us a better person. Ikatlo po, love through it. Parang hirap naman, ano? Love through it. No? Ito po ay sa 1 Peter chapter 3 verse 1 Peter chapter 4 verse 8. Higit sa lahat, magmahalang kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. No? So, ibig sabihin, kung yung nagkikriticize sa'yo, na open ka, nasasaktan ka, consider mo yung love. Sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 8, sa aking pagtatapos, magkaisa kayo at magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid, at maging maunawain at mapagpakumbaba. Mapagpakumbaba, lagi ko naririnig yan eh. No? Kung humble enough ka lang, mapagpakumbaba ka lang, you don't need to say na, pare, pinagpapasensyahan lang kita. Mare, pinagpapasensyahan lang kita. Kung magpapakumbaba ka lang, you will just listen. Hindi ka magre-react, wala kang sasabihin. No? Pero, kung ang situation ay uncontrollable na talagang sa feeling mo, napapahiya ka na sa harap ng maraming tao. Anong sagot? Anong gagawin natin? Kung napapahiya ka na. Alam niyo po, sabi po ng isang kilalang abogado, graduate ng Ateneo, sa isang denomination, pinaka-worst case daw na hinawakan daw niya ay pag ang mga Kristiyano na ang nagdimandahan. Praise God, di natin nararanasan dito yan sa grace. No? Kasi pinamumuhay natin yung pagkapatawad. Ano po ang dapat natin gawin kapag yung situation uncontrollable na? Anong gagawin natin? Pray. The best answer is silence. And then pray. Lord, ikaw na po bahala. But, don't stay doon sa situation na nangyayari yung panlalait sa'yo, pangkikriticize sa'yo. You turn around 180 degrees and walk away. Walk away. Sabi ko nga sa inyo, hindi kayo dapat maging kaparis ko. No? Yung pangalan ko, muntik ng palitan ng Jason Magtanggol. Kasi lagi kong pinagtatanggol yung sarili ko. Nung natuklasan ko na hindi ko pala kailangan ipagtanggol yung sarili ko at manahimik lang ako, mas powerful. Mas powerful po yung pananahimik. Yung hindi mo ipagkatagol sarili mo at sasabihin mo na, Lord, bahala ka na po. Ikaw po ang bahala sa akin. Alam ko po na ikaw ang siyang gagawa ng himala. No? Hindi yung ipagtanggol ka ni Lord na tamaan na ng kidlat kung sino may nagkikriticize sa'yo. Hindi. Kundi siya yung mag-aayos ng sitwasyon mo. Dahil naniniwala ka na ginagawa mo yung dapat mong gawin at ikaw yung iiwas. Sabi nga, kasabihan nga, alam ko hindi naman to Chinese saying lang, small talk, small mistake, less mistake, no talk, no mistake. Pero it takes somebody to have that kind of faith and say to the Lord, Lord, please give me patience right now. I need it right now. Sabi mo kay Lord. Pero you really have to walk away. Kasi kapag hindi mo ginawa yon, nandun pa rin ang pagkilos ng kaaway. Nag-aantay ang opportunity na i-trigger yung ating kaluluwa. Okay? So, Jesus accepted criticism with love and compassion. When criticism led to His death on the cross, He prayed sa Luke 23:34, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Doon na lamang sa krus habang siya nakabayubay kasama yung dalawang kriminal Di ba? Sabi sa kanya, kung talaga ikaw,
Si Jesus, na tagapagligtas, bumaba ka dyan at iligtas. Eh kung si Jesus, ako yung nakapako doon, ako kasama, ano kaya isasagot ko doon? Kinikriticize ako eh. Sigurado hindi maganda ang sagot ko sa kanya ron. Loko ka pala eh. Kikriticize mo pa ako na nga lang tanging pag-asa mo. Bubulukin kita dyan. Hindi eh. Ang ating Panginoong Yesus, nagpakita siya ng good example to each and every one of us na we don't need to reason out. We don't need to reason out. Walang mawawala sa atin eh. No? Kung ipagtatanggol natin ating sarili, hayaan natin. Dahil makikita at makikita ng taong matalino at may isip kung sino ang tama kung hindi mo ibubuka ang iyong bibig. Ba't di ka pumatol? Patulan mo. Yan ang problema. Hindi nyo pinapatulan kasi eh. Kaya sabi nga nung sinasabihan yan, sobrang bait mo kasi. Kaya ayoko na magbagit ng pangalan, nguso na lang. Ako mismo sinabi ko sobrang bait mo kasi, kaya inaabuso ka eh. Diba? Okay. Pero hindi po eh. Yung pong pananahimik, napakahalaga po talaga. No? It takes somebody. Ang tunay na lalaki, hindi niya kailangan ibuka yung bibig niya at pakita niyang macho siya. Mas maingat ka doon sa taong tahimik, hindi kumikibo at lumalayo na. Dahil sabi nga, pag ang tubig, maingay, mababaw. Pero pag tahimik, malalim. Parang gusto ko na rin maging malalim. In Galatians 5:13-14, we must love those who criticize us too. Understanding and compassion will enable us to handle criticism. There is no defense against love. Understanding and compassion. Kasi naunawaan mo yung kalagayan niya eh. Di ba? Alam mo kung saan siya nanggagaling. Alam niyo, importante sa pag-intindi sa taong nagsasalita na hindi mabuti sa'yo, alam mo kung saan siya nanggagaling. Kasi sabi, pare, bakit? Bro, pero magtanong ka, saan siya nanggagaling? Mauunawaan mo. O wag natin patulan. Tulungan natin. Tulungan natin. Hindi naman makukuha ng basta lang ipagpe-pray mo tapos wala kay tutulong. No? Action speaks louder than words. Kung alam mo naman yung pangangailangan ng tao, kaya siya nagkakaganon, pagtulungan natin. Naggawa ng kabutihan yung taong yun. Love through it. Yan po yung napaka-importante. Actually, yung sinasabi po sa Galatians 5:13-14, sabi, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. So, hindi sarili mo lang iniisip mo. One another. Sapagkat ang buong kautusan ay nauwi sa isang pangungusap, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yan po yung napaka-importante. At kapag mahal mo po yung isang tao, at kaya mo siyang mahalin kahit unlovable po siya, dala-dala mo ang pag-ibig ng Panginoong Yesus. Ano man ang offense meant, you can forgive. You will not forgive 7 times. Sino ba naman tao nagkasala sa iyo ng 7 beses lang sa loob ng isang araw? Pwede, mister mo. Sinasadya na. But 7 times, that seldom happen no? sa buhay natin. Pero sinasabi ni Jesus, 70 times 7. Na ang ibig sabihin, no matter what the situation is, gaano man yan kabigat, dapat patawarin natin. Kung nakita mo yung kapatid mo, yung nanay mo, yung naka-schedule na asir ng church, na late, kapapanood ng Disney, kapapanood ng wrestling, kasi ako mahilig ako sa One Championship eh. Di ba? Wag natin i-condemn yung kapatid. Ipadama natin yung pag-ibig. Di ba ako, lagi ko po sinasabi na hiyang-hiya, late. Sabi ko, ang importante, nakarating ka. Hindi issue yung kung bakit ka na late.
Sapagkat kung sa loob ng 1 taon late ka, hindi sa amin ang problema. Ikaw na ang may diferensya. Ikaw na yung may diferensya. So kinakailangan, tignan mo rin kung tama ba at napaprioritize mo ba talaga ang Panginoon kung ikaw ay laging late. Di ba? Kasi ayaw ng Panginoon ng may kahati sa pag-ibig. Gusto ng Panginoon siya lagi yung priority natin sa buhay natin. Pero example lang man po yun. Napakarami kasi. Maging sa kalusugan natin, pag tayo nagkasakit, Lord, bakit ako? Ano ba ginagawa mo? Ano ba kinakain mo? Hindi ako nagpo-promote dito. No? Pero importante po yun No? Aalamin natin yung mga bagay na alam nating makalulugod sa Panginoon. At kung may mga taong gagawa ng hindi mabuti sa atin, it would be much easier for us to love these people. Sino ba ang ating neighbor? Sino ba ang ating neighbor? Yun lamang, yung bang ibang tao? No, the neighbor is we, ourselves. Mga kapatid. Number 1 neighbor natin, nanay natin, tatay natin, mga anak natin, kapatid natin, kamag-anak natin, kapitbahay natin. So let's be good to these people. Let them feel the love of God that in spite of you being criticized, mabuti pa rin po yung gagawin nyo sa kanila. Lagi ko po ina-example yung criticism, natandaan nyo po, binanggit ko sa inyo tungkol doon sa basura. Magkapit-bahay kayo ng kumari nyo, huling-huli mo siya, yung basura niya, doon niya nilaglag sa harap ng bakod nyo. Di ba matindi yun? Ano ang dapat yung gawin? Magkasama pa naman kayong sa ushering ministry. Pagkatapos, kaya pala lagi kang galit na galit, yung namang kumare na pangiting-ngiting kasama mo sa church, siya pala nagtatapon ng basura doon sa tapat ng bahay mo. Ano ngayon dapat mong gawin? Kumuha ka ng dustpan, lahat ng basurang tinapon niya, kunin mo. Lagay mo sa plastic, punta mo siya sa bahay, tawagin mo siya. Mare! Mare! Ano yung Mare? Bakit? Parang may reklamo ka ba? Wala Mare, baka kasi may basura ka pa dyan, ilabas mo na, isama mo na rito. Kaya ba natin yun? Diba? Napakahirap gawin yun. Pero yun ang hinihiling sa atin Yung hinihiling sa atin, alam nyo po ba yung pag-ibig na ipapadama natin, sasadyain po natin yan Pipilitin natin. Pipilitin natin ipadama sa kanila. Hindi yung para obligasyon na lang ang para sa'yo na, nako, ayan, si Bishop dumarating. Hi, sister, hello! Bishop, ini-invite ko siya. Hindi gano'n, Hindi sa puso. Kailangan intentional yung pag-ibig na gagawin po natin. At ang ika-4, live above it. Sabi po sa 1 Peter chapter 4, verse 14, mapalad kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo sapagkat sumasa inyong espiritu ng kaluwalhatian, ang espiritu ng Diyos. Huwag nawang mangyaring maparusahan ang sino man sa inyo dahil siya'y mamamatay tao, wala naman yan dito, magnanakaw, wala naman yan dito, salarin o pakialamero. Lord, patawad. Iiwas na po ako ng pakikialam sa buhay ng may buhay. No? Pero bilang pastor, kung yung mga miyembro ay may pangangailangan, natural lang na dapat makialam ako. 'Di ba? Makialam ako para sa kanila ikabubuti. At yung mga taong ayaw ng pinapakialaman, huwag pakialaman. Kailangan alam natin kung asan yung hangganan natin. Ano po? Meron po kaming pinuntahan na ako po yung speaker sa Santa Cruz, Laguna. Pinaalam ko po kay Bishop. Diretso na po yung kwento. Yung pong pastor, tinatanggal na nila. Tinatanggal na nila kasi ano po sila
Congregational, yeah. Congregational po sila. So, ibig sabihin may board of deacons. Kasi palasak na kasi kaya nagkakamali yung salita ko eh. May board of deacons, may board of elders, na yung po yung nagpapatakbo ng church at nakakaalam ng lahat ng bagay. Ano po? Itong pastor na ito, so lumaki siya ng ganun na po talaga dapat. Kaya lang, sa more than 20 years sa pagpapastor niya ron, iba na rin po yung lumaking pananaw sa kanya. So gusto niya lahat ng bagay, alam niya, lahat ng bagay pinapakialaman niya. Siguro po, hindi naman po masama po yun kung sa ikaayos ng gawain, sa ikalalago ng church. Pero ang nangyari po, siya po yung naging balakid sa patuloy na paglago ng church. Parang masakit sa puso niya na hindi siya yung masusunod. At kaya sinasabihan siya na, Pastor, hayaan nyo na po kami mag-decide dyan. Kasi po yung desisyon namin, dinadala naman namin sa inyo, pinapaalam namin. Ang gusto niya lagi, kahit may desisyon na, babaguhin, bakit ganyan? Dapat ganito, ganyan. Para sa kaisipan ng ordinaryong tao, siya na lang lagi yung tama. At dahil doon, pinitisyon na po siya na siya ay tanggalin sa church. At modesty aside, ay by grace, nag-resign po siya. Siya po yung nag-resign nang hindi siya yung tinanggal sa church para hindi po maganda. So ganun po yung nangyayari, na kung tayo po ay hindi natin isa sa pamuhay na matanggap natin na may mga criticism na dumarating sa atin, tayo po yung mahihirapan eh. Tayo po magsasuffer. Alam niyo po ba doon sa criticism, kasama po doon yung pagpapatawad. Dahil pag kiniritisearch ka ng isang tao, mayayamot ko doon sa isang tao na yon, ayaw mo siyang makita, ayaw mo siyang marinig, ayaw mo siyang makasama. Pero kung mapapatawad mo lamang yung taong yon, everything will be okay. Kasi may mga tao po, nagkikriticize sila, wala silang masamang intention. Mabuti pa, hindi na nag-criticize. Pero ang problema, ganun nga po nangyayari. It's either to build or to destroy. It's either to make or to break the relationship. Kaya po, tayo po yung mag-a-adjust ng tamang pakikitungo sa mga narinig nating criticism sa atin. Ano po? Ang sabi po, doon sa binasa natin kanina, mapalad tayo kung tayo kinukutya dahil sa ating Panginoong Hesus. Wala pong problema po doon. Pero kapag ego na natin ang nakapaloob, yung tayo, may mga tao kasi ayaw nila yung, wag niyo akong pinangungunahan. Alam niyo po kung sino lamang po ang mga dapat na hindi pinangungunahan? Yung boss. Yan po kasabihan namin mga Chinese. The boss is always right. That is rule number 1. Alam niyo po ba may rule number 2? Rule number 2, when the boss or if the boss is wrong, see rule number 1. So, pag ganun po yung pananaw ng bawat isa, wala hong magiging problema. Di ba? Wala hong magiging problema. Kasi nga po, sila yung itinalaga ng Diyos na manguna at mamuno, tanggapin natin yung kanilang desisyon bilang namumuno. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, mas mabigat ang responsibilidad at ang kapamahalaan ng inilagay sa pamumuno. Sapagkat anuman ang mangyari, sila yung masisisi sa bandang huli. Kung ikaw, comment ka lang ng comment, pinakikialaman mo yung instruction ng namumuno, pag sinunod ka at pumalpak yon, sa iyo ang sisi. Pero kung tahimik ka lang at nag-observe ka, baka matuklasan mo pa, ay, mabuti na lang, di ako nakialam. Mali pala yung sinasabi ko. Do tama ang intention mo at tama yung sa palagay mo, leave it to the one leading the organization. And leave it to the Lord. Okay? So we must not resort to quarreling or self-pity. Lagi na lang ako may puna. Ang sabi ng mga psychologist, kung lahat napupuna ka na, baka naman nga ikaw na ang may diferensya. Kaya mag-ayos ka. Di ba? Kung isa lang ang pumupuna sa'yo, tignan mo kung yung ipinupuna niya, tama.
Kaya nga minsan, yung bang pumupuna sa'yo, galit sa'yo? Hindi po. Kapag opo, kaya ka pinupuna palagi, may galit siya sa'yo, may inggit siya sa'yo. Pero kung wala naman, huminto ka muna. Di ba sabi ni Jose Marichan, let's stop and talk a while. Diba? Ha? Yan. Chinese din yun eh. So sabi dito, there is victory over Satan, sinners, and self through Christ. By prayer, faith, and dedication to the cause of God, we can live above criticism. That is in Isaiah 40:31. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi napapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi na manghihina. Mga kapatid, madali lang pong pag-usapan, pero iisa lang po talaga yung totoong sagot. Next slide, please. Sa Hebrews, verse 2. Ano sinasabi dyan? Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi Niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at Siya ngayon nakuupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Focus. Focus. So sa ating pagtakbo, ang daming hindrances. Hindi mabilang. Kaalis mo lang nitong isang hindrance na to, eto na naman yung isa, eto na naman yung isa. Idagdag mo pa yung kasalanang kumakapit. Pagkatapos, ma-hurt pa yung kaluluwa mo dahil doon sa mga criticism na natatanggap mo. Ano ang sasabihin mo? Lord, here I am. I come to your presence. Please don't send me now. No, kailangan mag-training muna tayo sa salita ng ating Panginoon at makasusumpong tayo ng totoong kagalakan, kapayapaan sa ating puso. When we forgive, we should forgive and forget. Diba? Chinese din yung nanay nun. Oo, nagpalit lang apelido yan. So, if we forgive, we forget, hindi naman yung pinatawad natin ng lumaya eh. Tayo yung lumaya. Kahit na hindi siya lumapit sa iyo, tulad ng ating Panginoong Yesus, no? Inaantay lang niya tayo na hindi pa tayo lumalapit sa Kanya, pinatawad niya tayo na eh. Ang kailangan na natin gawin, lumapit sa Kanya para matanggap. Pero this time, sa situation ng ating kaluluwa, pag nanaig yung ating Espiritu at ang Holy Spirit na nananahan sa atin, na mapatawad natin yung isang nagkasala sa atin, lalaya tayo. Hindi tayo mahihirapan sa ating buhay Kristiyano. When someone talks to us about the fault of other people or about the offense of other people, you will just say, I forgive. Alam mo ba si ano? I forgive. Alam mo na ba? I don't want to know. It doesn't matter. Hindi makakatulong kung malaman ko pa eh. I forgive. Whatever that is, I forgive. Why? Because I can do all things through Christ who strengthens me. Tayo po'y manalangin. Ang manaming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po sa iyong mga banal na salita na amin po napagbulay-bulayan upang magpaalala sa amin, O Panginoon, na sa kabila ng iyong panawagan sa amin, na alisin namin ang anumang nagiging hadlang at balakid sa aming pagtakbo sa aming buhay Kristiyano, Panginoon, ay iisa po talaga yung kasagutan na huwag kaming ma-out of focus. We really have to focus on you, O God, na ikaw po ang aming tatanawin, na ikaw po ang aming titignan, na ikaw po ang aming source, ikaw po ang magiging lahat-lahat para sa amin. We thank you, Lord, for all these things. At sa mga oras na ito, sa aming pagkakaloob, Panginoon, nawa po'y ikaw po magpala sa
salaping malilikom na patuloy na gagamitin sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, o Panginoon, sa pagpapalaganap ng gawain na itinalaga mo po sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming sama-samang dalangin. In Jesus' name we pray. Amen.